Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sistereles! CR tayo, let's go! Hello! Pakilala mo ang ating guest. Meron tayong titong kasama today. Hindi ko napapahabain ang kanyang introduction. Ayoko na mga ganyan. Let's welcome Jo Malabayan. Hello. At syempre kasama pa rin natin Boses. si Joseph Montecillo. What's up? The titas kept me around. So guest host ka na. Yeah. Para tumaas yung image namin. Kasi masyadong bakya eh. Masyadong naging jolo. They want to pinch my cheeks and tell me I'm making... They want to pinch my cheeks and tell me I'm not making the right choices in life. So, okay na yun. Yan. Pagka si Joseph nang sasalita, may subtitles. Jo, anong year ka ba pinanganak? Bakit yun gaganda Hindi ng kasi tito? Tito. Why do you call yourself Tito? Eh, kasi marami akong pamangkin sa Ilan bahay pamangkin namin. mo? Ah, Sa mga kapatid, sa mga kapatid. ikaw oo. pinakamatanda, di ba? Oo, ako yung panganay. Tapos, wala akong anak. So, mas madalas Well-loved akong tito. kasama yung mga pamangkin. So, anong Oo. year ka nga pinanganak? 1984. Mas bata ka sa akin. Siyempre. ka sa akin? One year lang. One year lang. This is some of the most tita, evil energy I've ever felt in this room. Actually, pag komedyante talaga yung mga guests namin, ginagago na ako. Mga subtle insult. Ang alam ko, mas bata ako kay GB. Alam ko, mas bata ako kay GB, definitely. Pero, Oo. alam ko, mas matanda ako sa'yo. Hindi, pero almost the same. 83 ako 83 eh. siya, 84. 1 year lang naman. Ikaw. Bata pa yan, G. Lahat na tayo, magsabi na 92 ako eh. Ang bata pa yan. 90? Ikaw pa? 96. Oh, ito talagang bata. Oh, so ikaw pinakabata. Pwede na nating anak, actually. Pamangkin lang. Pamangkin. Hindi naman. Yung panganay ko 16 eh. So, anong ginagawa mo ngayon, Choma? Ano pinagkakabalan? Hindi ako lumalabas ng bahay. Yun ang... Bakit? Writing mode ka? Oo, writing mode. Halos sunod-sunod yung projects. So, hindi ako nagkakaroon ng chance na lumabas ng bahay kasi Pero ano yung mas projects importante mo? sa akin yung Movies? pera. Movies or sitcoms? Sa ngayon, mas maraming hindi, wala akong sitcom ngayon. Mas maraming movies. Tapos, mga for streaming platforms. So, Ang isang movie, gaano katagal mo sinusulat? depende sa timeline ng producer. Shucks, may deadline. Minsan, Oo naman, kung walang Oo. deadline, tsaka Walang hindi ko deadline. nagagawin. Hindi kasi pwedeng, naka-pre-write na siya eh, tapos ibibenta mo sa producer. May ganun Hindi ba? ko locally? ginagawa yun. Ginagawa yun ng mga writers sa ibang bansa, tapos mga ibang writers din dito ginagawa yan. Ako hindi ko ginagawa yan kasi wala pang bayad yun. Magsisimula lang ako kumilos kapag magbibigay na sila. Pagka sabihin nila na game na to, budget. babayaran kaya namin. Tapos pwedeng nakawin yung idea mo, no? Ah, Diba? Pagka walang bayad pa. oo, pero nasa kanila naman kung paano nila i-execute yung idea. So, kahit nakawin nila yun, kung hindi naman talaga sila magaling magkwento, Sa bagay. contest lang. Anong genre ang expertise mo? Nagsimula ako syempre sa comedy. Sabi nila parang naging niche ko na yung parang bobo comedy. Bobo comedy. yun yung term nila. Parang yung Big Bird. Parang yung I'm not Bakit being bobo bored. comedy yung tawag? Parang, ewan ko, parang sinasadya yung kabobohan. Para Alam mo yung nakakatawa. joke? Oo. Yun. Oo, alam mong self-aware yung kwento, self-aware yung script na kalokohan lang siya. Hindi siya nagta-try hard to be something else. Pero ngayon, dahil din sa influence ni Jeannie, Ayusin mo yung sasabihin mo. hindi kasi si Jeannie kasi di ba mahilig siya sa mga suspense. True crime. True crime. So may one time na kinuha ko siya na brainstormer, tas sa mga brainstorming namin na nagkaroon ako ng interest sa mga thriller, suspense, mystery yun. So yun na yung But they still ginagawa inject ko. comedy. Talaga may ganun. Meron pa rin. Inject pa rin yung comedy. Tapos pinatay si Big Bird. So usually nagsisimula ako sa easy genre tapos sineshift ko ng iba. Yun ang mga ginagawa ko. What do you consider an easy genre? Yun nga, for me, I think naging easy na for me yung comedy. Kasi although alam natin na mahirap magpatawa, mahirap sumulat ng comedy material na nakakatawa talaga. Pero dahil nga
lagi ko na siyang ginagawa. Oo, mas sanay ka. Feeling ko, alam ko na yung, meron na akong formula na hindi ko ma-explain, pero alam ko lang kung paano i-execute. And then, humihirap na lang yung dun sa iba kasi I wouldn't say na, ayoko na nga sabihin na easy or difficult eh. Parang ano lang, hindi lang ako sanay sa genre. Kaya ako sasabihin na mahirap. Or hindi ako, unknown siya sa akin. So, mas May ganun. question ako for the two of you. What do you think is stand-up comedy? Is it more of writing or performing? You can't separate them naman. Kasi co-author din siya eh. So, writer din siya talaga to begin with. Because even if you write out a good joke and it looks good on paper, it can still die if you don't Yeah. deliver. Right. Kung ganito mo naman the whole time. Diba? So, Oh, pero deadpan. that's true. So, like even those jokes, if it's deadpan, sometimes it works better here instead of out here, you know? So, But it's still how you say it. Yeah. So it's still how you perform it. yeah. Gestures, how you say it. Like, Stage presence. I listen to a lot of interviews from comedians abroad, and they'll always say, like, the joke didn't change, they just changed how they said it. Biglang it worked. So, you can't separate talaga. Ikaw, Joma. Yung ako naman, same din naman, pero yun nga, yung may mga deadpan na sinasabi mo. Pero yung mga deadpan comedians, usually matagal nilang wini-work yung identity na yun on stage. Right. Diba? Tapos para pagka napanood mo na siya, alam mo na siya, ganito yung delivery niya. Pero pag nagsisimula ka pa lang, parang tas gano'n yung gusto mo na path, talagang tsatsagain mo. Kasi at first, magmumukha ka lang kabado eh. Oo, kasi hindi di siya ba, persona. Mukha ka lang talagang kabado. May mga open micers tayo na bago na parang di natin alam kung baliw, di natin alam kung may saya, di ba? Pero yun lang pala talaga yung style na Ikaw gusto lang niya. yun. Ikaw lang yun. Hindi ko alam. Self-report eh. Hindi ko alam kung nandun na kayo. Sabi niya. Di ba may time sa most dati na parang may open micer na parang may joke siya bad. tungkol sa Granada. Something, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Kasi nga, ewan ko kung bumalik pa siya. Pero, ang gusto niyang ipakitang persona, dark comedian siya. Pero dahil hindi niya na-perform ng maayos, hindi nag-connect, hindi tumawid. sa audience. Oo. So, yun nga, performance and writing din talaga. Yun. Pero bakit, for example, your book was about horror, di ba? Yes. Walang comedy at all. Here and there, few jokes maybe, but I wouldn't say any of the stories were like Really funny comedy It stories. wasn't intended to be that way. Oh, ang galing nga ni Joseph kung sulat. Oo, kaya maski delivery. Gusto ko kunin yan kasi wala pa akong budget. You gotta afford me. Oo. Si Jeannie naututo ng ano eh. Sama sa akin, ba? Hindi, syempre gusto ko lang matuto. Alam mo yun, yung mga ganon. Parang open mic. Pero napasweldo naman si Jeannie dun sa project. Ano kayo ba na script writing sa regular writing for example for stand-up? Joke writing and script writing. And format lang ba or Not necessarily. Mas more on, kasi pagka joke writing, sumusulat tayo for us. okay. For our voices, personal voices. Anecdotal, yeah. Oo, pero kapag sumusulat ka sa story, papasok ka muna doon sa character. Tapos ano yung perspective niya, ano yung organic way of reacting niya. So, mas... Bilang character na yun. Oo, bilang character. So, different levels of difficulty. Pagka may project ka ng script, sinasabi ba sa'yo kung sino yung aarte? Na visualize mo rin ba this actress saying these words? Ideally, sana kami yung pumipili kung sino ang muarte. wow. Kasi pagka sinusulat namin, meron na kaming napipicture na character. Pero pagka, kunyari, iba yung napipili, minsan nag-a-adjust kami after nung table read. Okay. So, sulat mo namin yung script, tapos papabasa namin sa kanila. Tapos titingnan namin kung paano sila mag-react dun sa... Kung bagay sa kanila. Kung bagay sa kanila, kung kaya nilang i-pull off. Kung hindi, tapos hindi sila mapapalitan, adjust kami kung paano Kayo sila nagsasalita. nag-adjust. Oo. Ganun yung training namin sa sitcom na parang kailangan mong panoorin si John Lloyd kung paano siya magsalita. Kasi pag nagsulat ka for John Lloyd, dapat tunog John Lloyd yung mga sinasabi. Pati yung, so kung si Coco Martin, babawasan mo na mga... Anong babawas mo? Hindi. I used to work at a major film production company. It was my first job was as a creative consultant, and we were supposed to pitch stories for movies. And sometimes we were told, pitch a story for this pair of particular- actors, or this actor needs this kind of story. So try to find a story for that. So it's mixed match in the Is it industry. a challenge? It is a challenge. Well, it was a challenge for me because I didn't know who the actors were. I'm not plugged in. Kahit Di siya ipakita nila ma-mainstream sa'yo. eh. Oo.
a very famous lady once entered the office and said hi to my boss at the time. And later I had to be like, Who was "Sino that? yun?" Seryoso? And just trust me, it was a very famous lady in the local industry. I was Bakit like, mas exposed ka Hollywood? Yeah, yeah. Weirdly enough, Teka, sinong famous lady to? super. As in, Sabihin mo na yung pangalan. The big- Acronym. KA. Wag na, hindi naman masama K yung yung sasabihin isa, K mo yung eh. isa. Well, actually, no. I don't think there's Asco? any harm. KA. Yeah, it was Catherine Bernardo. Oh my gosh, how Yeah. dare you? She walked past and I was like, who's that lady saying hi to my boss? And this is the worst part. It was only after I lost that job that I watched all the movies. I was like, of course! Now I get it. Pero hindi, I assume kahit in person she's really stunning. I guess Starstruck so. ka dahil maganda, hindi man lang. No. Hindi, dahil nag-high lang siya sa boss niya. Pero hindi rin naman kasalanan ni Joseph yun kasi hindi naman siya exposed dun sa mga palabas Yeah. ni Niya. Catherine. Hindi, pero Oo. minsan kasi pagka maganda, parang artista ba yun? Di ba may ganong effect? Baka Ewan hindi mo ko, na siya hindi type. nasasabi Hindi mo sa siya akin type. yan eh. Have you ever been starstruck, Joma? Oo nga. Oo. Kanino? Vice ganda. Hindi nga, dahil matangkad siya. Di, grabe talaga yung presence. Yung energy. Yung energy. Tas si Piolo. Wow. Ay, Piolo, my Yung God. Piolo, Laglag grabe. panty level. Yun, di ba yung mga sinasabi about him? Pagka nakita mo siya, ikaw yung mapapaisip na, Nakabakla? Ano ba yung, lalaki ba talaga? Titingnan ka pa niya sa mata eh. Ang sincere niya eh. Tsaka ang ganda ng mata niya, brown. Oo. Talaga. Diyos ko. Sobra. Kasi, ang Iniisip ko bango pa lang niya. ngayon si Piolo. Kinikilig siya. Hindi, tsaka parang ang bait niya eh. May gano'n, hindi yung maangas yung dating. Oo, mga genuine na tao. Yung gumagano ba siya? Sa camera nga, Gigi. Parang sa'yo iba. Parang mali. Parang Carlos Agassi na yun. Ano yun? Ano mas gusto mo isulat? Movie or mga series? Dati gustong-gusto ko magsusulat ng series kasi mas maraming tao yung nabibigyan ng work. Diba? Sa writers Tsaka pa lang. tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Oo, sa writers pa lang. Usually, ang writer ng pelikula, isa lang. Ang writer ng series, mga 4 to 5. So, mas maraming yung writers na bibigyan ng chance. Kahit yung crew, yung production. Pero ngayon, parang pag tumatanda ka na parang minsan kasi mahirap mag-lead ng writer's room. Mag-lead ng iba. Kasi magtuturo ka pa. Oo. Ikaw yung magsiset ng pace, ikaw yung magsiset ng tono. Parang nasa point na ako na parang gusto ko magkaroon muna ng recognition yung sarili ko na magsusulat ng pelikula. And then kapag tinatamad na ako magsulat ng todo, magsiseries na ako ulit. Ilan na ba movies na sulat mo? In total? Mga 10 ata. The big movies to with the big stars already. I'm familiar with a couple only. So. Yung sabihin, hindi ko alam kung ano yung classification ng big stars dito eh. Pero definitely hindi pa ako nakapagsulat for Vice, hindi pa ako nakapagsulat for Piolo sa movie. So may mga mid-tier, mga Pepe yan, marami akong Pepe. Marami kang pera. Oo, mahilig ako sa Pepe. Oo, kasi comedy eh, di ba? Comedy. Sino pa ba yung ibang mga si Pepe kasi para siyang pang-indie eh. Parang ganun yung dating niya na yung Art film. oo, yung parang mas madali siyang sulatan na alam mo agad kung paano basta I-execute yung oo, kanyang alam mo character. agad kung paano siya as an actor. Kaya parang ang saya niyang sulatan. Vic Soto. Wala pa akong Vic Soto pero meron akong Jano Gibbs. Classic. Ano movie? Yung huling Kilala pelikula mo niya. ba si Jano Gibbs? No, I'm so lost. Saya tao. Seryoso ba? Maganda. Lalaki. Oh, yan. Yun That yun, Jano siya yun. Gibbs. That Hindi siya part ng Bee Gees, ah. None of that made anything clearer for me. Mas na-confused lang ako, to be honest. Pinaganda ko pa yung kanta ko eh. Pero Tito Dick and Joey, familiar ka? Yeah. Dolphy, mga Of course, ganyan, mga big yeah. stars in comedy. Yung mga sinusulat nyo, lalo kong scripts, pag inarte na ng artista at nag-adlib, okay lang ba yun sa inyo? Basta pasok sa thought. Pasok dun sa moment, sa eksena. Hindi siya yung lumabas ng character. Okay lang naman. Tsaka basta nakakatawa. Pag sinushoot ba, andun Oo. ka? Oo nga. Depende sa production kung may pambayad sila sa akin.
Kasi usually separate na bayad pa yan. Pero Ganun pala yun. dahil nga Pero diba, nakasanayan Joma, naman iba na, pa yung take ng writer tsaka ng director. Or may art direction pa. may ano pa yun, may So, paano Voice magko-connect director pa. yun? Usually, ang script, kapag na-approve na siya ng producer, saka pa lang hahanap ng director. So, pagka nakahanap ng director, pag-uusapan pa namin kung paano yung builds niya, paano yung execution niya. Pero, hindi naman totally mababago yung pelikula. Parang ano lang, ito lang yung visual, ito yung vision niya sa pelikula. Ito yung vision ko sa pelikula. So, pagbabanggain lang namin yun. Kung ano yung i-retain na yung dadagdag. So, okay lang naman. Okay. Kasi diba sa movie, parang underrated yung mga writers. Oo nga eh. Laging na sino ba nag-direct niyan? Laging nasa kanila yung Credit kagad. Pero sino blame. nasusunod ba talaga? Kapag nag-uusap kayong dalawa ng director? Depende kung sino may baril. Buti na lang di pa nagdidirect siya. No? Padilla. Ayun. Pag sa production, wala akong magagawa. Wala akong pake. Siya yun. Pag sa script, at lahat ng creative decisions akin. So parang sinasabi mo lang sa director, ganito kasi yung vision ko. Tapos siya yung parang, okay, ito yung gusto mo mangyari. Oo, Parang ganun, tinatanggap niya kung ano yung hindi yung other way around na. Ideally, alam niya na dapat yun pagkabasa niya ng script. Okay. Para pag-mount niya. Pero pagka nasa set naman ako, kunyari may mga kailangan i-revise, ito madalas nangyayari to sa series sa sitcom na parang biglang hindi susulpot yung artista, hindi susulpot yung guest. Hindi ka naman pwede maglagay ng di ba, ng paper bag sa tao. Si Baron Geisler yan. Prosthetic, Oo. ganun, So, yung mga ganong adjustments, kinoconsult niya sa akin. Pero usually, sa pelikula, sa set ng pelikula, merong script consultant. Okay. Pag wala yung writer, siya yung taga-adjust ng line, siya yung taga-adjust ng mangyayari on the spot. Oo. Pero mas trabaho niya is tutukan niya yung script na dapat same with the script yung mga sinasabi, yung continuity, ganyan. Pero kung nandun naman yung writer, ako na yung pinag-a-adjust. Nakakasulat ka na rin ba ng ad? You did some ads before. Dati, nag-ahensya ako. Tapos ngayon, nag-ahensya ako ulit. Anong ads? Yung Shakey's na Mojos. Recent to? Hindi, matagal na. Oh. Tapos, Shit, nagutom ako. Bulkasil. Bulkasil. Mighty Band. Maganda, iba yung Dunkin' Donuts. describe mo nga kung anong Wala, ang dami scene. na eh. Yung Bulkasil, yung si Jack yun Sa... nasa bubong. Bubong. Ganun. Naalala ko yan. Yan. Tapos yung may team song nun yung Pioneer Epoxy. Ikaw Pioneer nagsulat Epoxy. Parang niremix ko. Tapos, basta yung Shakey's yung Mojos. Mas marami ako ng Circulo Verde. Naalala ko Green yun. Hills, Chendesitas yan. Saka NLEX. Circular Verde. Puro mga print ad. So, ginagawa ko nagsusulat dyan. ka rin ng mga jingle? Once pa lang, pero hindi... Well, nung nasa ahensya, pinasulat ako. Pati music, kaya mo. Hindi, lang, parang nagre-remix lang kami ng kanta. Pinapakinggan ko lang nun Mocha Girls. Pinapakinggan o pinapanood? Wala, nung nasa ahensya ako, O ginagaya yung sayaw? nung nasa ahensya ako, wala pang hindi pa ganun kalakas yung internet. Oo, pero malakas yung imagination. At yung kamay. Na magsulat. Saka madilim sa opisina ko. Pero yung tanong ko, ito, kasi di ba nagsusulat ka ng book? Yes. Tapos ikaw sa movies. Madali bang i-translate ang book story Into sa a movie? Oo. Sinong nasusunod dyan? Storyline, malamang sa book manggagaling. Pero yung script ba kailangan ipaalam sa author? Kasi di ba may iba na, ay bakit hindi pinakita yung ganitong, sa book meron yan eh. Well, if any producers want to challenge me on that, please pay the rights for my stories and we can talk. I've never had the challenge of adapting to screen anything that I've worked on. Yun nga, in that old job, it was like, here's a book. Can you tell me if it will be a movie? And then I would read through it and be like, we could do X, Y, Z. So that was a part of the process at the time. And at that stage where I was, so very early stages, like ideating lang, there was no input from the author.
siguro deeper into the process, maybe. So I don't know if that's ever how it's worked. Parang royalties lang, no? I wouldn't know. Well, in Hollywood, minsan the author gets an executive producer credit if they want extra control so on things like that. So yeah. But they have to invest also. Not necessarily. More on Name credit. kailangan lang intact sa story Storyline, nila, oo. sa libro nila yung kinikwento ng scriptwriter. So most of the time, kunyari yan, Harry Potter, hindi naman si J.K. Rowling nagsusulat ng pelikula di ba? Ano lang siya, executive producer lang siya para lang Ma-foresee niya kung anong nangyayari. At the same time, yung parang Aligned aligned sa kwento. story Bible Oo. yung kwento. Kasi minsan, di ba, like itong Marvel, ang dami nilang binago na sa madalas nag-a-adjust na yung comics sa kanila Di Sa ba? bagay, yung Bible din, yung Ten Commandments na movie, hindi naman naka-align si Jesus sa execution ng movie. Ayan, hindi ko alam. Hindi Tanong naman, natin hindi kay naman Lord. nila mabubuhay si Peter, si Mark, yung mga nagsulat. And it usually depends then on what deal the author gets or signs. Because some authors have less power, more power. Usually, if it's a more popular author, they can have more of a say of like, you can't have the book if I don't have script Right. supervision, ganun like that, things like that. Control Tanong nyo sila dyan si sa Stanley voice. Chi. Ano? Si Stanley dapat tinatanong nyo dyan, di ba? Oo nga, Yung no. libro Bakit? niya. Oo. May libro siya na ginawang movie? Yung Men are from Mars. QC, Ay, Women are from Alabang. Parang ganun. Mars to. Oo nga. So mas... Ikaw, may nagawa ka ng libro na ginawa mong movie or sitcom or gano'n? Wala pa. Pero gusto mo? Medyo. Para ibang ano naman. Oo, para challenge. ibang challenge. Oo. How long did you write your book? Well, it was a collection of short stories. So they Okay. were written over 10 years. But as it was being produced, I wasn't like, oh, this is going to be a book. It was just like writing stories at the time. Are you planning to publish a new one? I'm working on a on it. novel. So we'll Okay. see how that Mas turns mahirap out. yung novel. Or is it easier for you? Kasi compilation, sa bagay, I find this novel challenging to Okay. work on, yeah. More than writing a story, yeah, for sure. So, anong genre? Horror pa rin. Horror pa yeah, rin. yeah. bakit ka nahiligan sa horror? I don't know. Like, when I was a kid, I saw, like, Friday the 13th on TV. Ano kayo so ghost? Eh, so Ghost Fighter. I saw my life flash before my eyes. No, but yun, as a kid, just seeing things like, oh, blood and the masks are cool. So I just always liked the look and the feel of horror. Yeah. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. What do you think? Would, kunyari, as a horror author, mas prone ba kayo to real murder or meron na kayo outlet so you won't do it? I would never tell. Pakat na guys! Ako yung huli kong sinulat na may thriller. Oh. Hindi ko siya sinusulat ng gabi kasi natatakot ako sa sarili ko. Ano sa ginagawa ko? Hindi ba? Totoo ganun yung mga movies ko, bobo. Hindi ko siya gagawin ng ano. Hindi niya mabasa kahit siya natatakot. Pero totoo, kasi sometimes you get lost in your mind na baka masyado mo na ma-imbibe yung bad energy. O lately, ang mga sinesearch ko na nga kung pareho ba ang tools ng pagtatanim ng puno at paglilibing ng katawan. Oh my God. Ganun na yung mga... May times din talaga pag nandun ako sa genre ng thriller, suspense, horror. May mga thoughts na pumapasok na sa akin na hindi ko gagawin siya in real life. Pero parang nakakatakot siya makita. Ikaw ba? Ganun din? I've never had trouble with it personally. Actually, I think it's something I grew into as I got older. Was I became more aware of like the gravity of the subject matter that I was writing about. So it would get to a point of I would be like, oh, I'm writing about
as a kid, it's like, oh, I'm writing about a murder, blood, blood, blood. But then as I got older, it's like, people get killed, man. That's a bummer. Like, that's really sad. And I should like handle it with a certain level of respect if I can. So it was more of that, becoming aware of what exactly it was I was writing about. Pero alam mo, nagigets ko yung sinasabi pa na ni Joma. Tinawanan ko, pero ako din. Hindi, pag binabasa ko, mas natatakot ako. Yung like, it will linger sa utak ko The kahit watching it. after na. Versus dun sa movie. Kasi yung movie, ini-inject lang sa akin eh. Yung pag binabasa ko, parang ako na yung nag-i-imagine ng lahat ng anong mangyayari. Pag ako, parang iniisip ko ako yung main character. Gets. So, parang mas nakikita ko yung sarili ko sa imagination ko. Kaya natatakot ako. O hanggang panaginip kung susundan ka nun eh. So may, Kasi nalala ko sabi may mo, times na nanaginip ako ng kung paano pumatay. Ano, different ways to kill someone? Oh, parang may pinanood ako for like mga 8 years ago yung The Something Class. The Deadly Class sa Netflix. Ang ganda nung palabas na yun. Parang every time may papatayin sila, nagiging cartoons. So may isang beses, may napanaginipan ako na isang dating presidente na panaginipan ko. Tapos tinuturuan niya akong pumatay gamit ang kutsara. Oh my God. Tapos cartoons. Kayo rin yung mata. Ay, pwede. Gag. For me, Iba-iba it's less in the creating part, like the writing part, but like in research. So like sometimes I like to really ground my stories in real things, similar to what Joma was saying. So I've been researching like real heavy things, and that's what lingers of like, man, that's just going on in the world. So that's rough more than the actual, when I'm actually writing and putting it on, that's more fun. That's me just being able to play with it and like toy with what's real. But the knowing is the worse. research. Yeah. Yung sa pag true to life stories, mga ganon, sa movies, ewan ko kung pinapacheck pa ba yung script dun sa... Fact check. yung script yung Kunyari sasabihin, murder. kunwari Sa family murder, nang nawala ganon. ng Sa family. experience ko nung nag-researcher ako for MMK. So magpapadala sila sulat, tapos pagka ginawa na yung script, ipapacheck muna sa kanila kung nangyari ba to sa vicinity ng tunay na nangyari sa inyo. So kung gano'n, yun, Or sina-fact kung check pwede naman. siya. Oo. Parang, Pero yun, so kailangan- binanggit nga ni Joseph kanina, malaking bagay yung research. Kasi as much as gusto natin magkwento ng fiction, ng may mga lumilipad na dragon, mas kinakapitan pa rin talaga ng audience yung tunay na buhay. Kasi pwedeng mangyari sa kanila. Joma, sa MMK, lahat yun real life stories. Oo. Talaga May isang ba? kwarto ng puro sulat lang. Pwede ka mag-swimming. so ganun ka Tapos paano sila kumukuha nung Oo, paano nila pipiliin? piliin? kasi isang Roleta? kwarto. Ganun na. Dakot. Totoo nga. Oo. Tapos, dakot mo, kunyari, isang researcher. So, meron akong, for this month, magbabasa ako ng 10 sulat. Okay. Gosh, oh. Tapos mamimili ako doon kung ano yung pinaka-interesting. Interest, oo. Tapos yun na ibibigay ko sa May ano. address yun. Akala ko anonymous. Wait, pero Yung iba kunyari wala. ito na yung sulat. Sino ang magsusulat pa ulit nun? Ng kwento Scriptwriter na. Forward na sa Oo, kanila. forward na siya. Pag anonymous, di mo na makukuha na ng additional information from Oo, the family. kahit sobrang interesting niya, kung hindi mo ma-fact check, wala, pointless nandun. So hindi pwedeng anonymous writer. Oo, hindi pwede. Kasi baka kinikwento na niya yung kwento ni Batman eh. Balay mo ba? Di ba? Hindi mo ma-fact check. Sino pumipili ng item? Di ba yung title niya item, usually? Yung yung writer na. Hindi siya from the family. Hindi siya from Na the dapat may family. significant item dun sa kwento. Nanonood ka ba na MMK? Yes, actually. Kala mo kasi Charizard. Excuse me, my favorite episode pa ako ng MMK. Alam doon. Rehas. Ano? Si Rene Rejesas. It was this old lady, and then her 2 sons became like deeply mentally ill, and she had to cage them behind her house. I remember that. It was very affecting and moving. Yeah. So I have MMK ball knowledge, viewers. Stop judging me. Pero hindi niya kilala yung mga gumanap. Artista. Sino? Hindi niya kilala. Oo. Pero yun nga yung maganda pag hindi mo kilala yung mga artista, tapos ang ganda ng kwento. Diba? They just become the characters. Yeah. Pati pero yung mga sinusulat mo,
'di ba usually, ako, minsan may bias ako sa Hollywood movies. Lalo na kapag, kunwari sa Netflix, ano ko yung papanoorin ko? Tapos binabasa ko yung, parang synopsis na rin kasi yun, 'di ba? Yung description ng movie. Pag binabasa ko, pag gusto ko, papanoorin ko. Pero pag yung browse ako ng browse, tapos wala akong mapanood, like, wala akong mapili, binabase ko na lang siya sa, uy, gusto ko yung artista. So, ano mas gusto mo? Okay ba yun? Yun yung thinking ng producer. Kaya sila kumukuha ng mga bankable Okay. na artista. Kasi karamihan talaga, hindi mo man talaga malalaman yung kwento hanggat hindi mo pinapanood eh. Oo, Diba? So, pagka nakita mo siya, uy, Catherine Bernardo na hindi kilala ni Joseph. Hindi ko alam kung maganda tong pelikula na to, pero hindi Kilala siya ko kilala siya. ni Joseph eh. Bakit hindi maganda kilala kay Joseph? Uy, yun yung nag-hi sa boss ko Panoorin ko nga. Well, so factor siya. Factor siya for producers na kumita yung pelikula. Okay. Kasi, maglagay ka lang ng dalawang artista dyan kahit hindi mo alam yung kwento, papanoorin mo eh. Di ba? Yung Katniel, ang daming ganun nun eh. Tama. Pero meron din ako mga napanood sa Netflix, like, andyan si Tom Hanks, andyan si Julia Roberts, andyan si George Clooney, andyan. Tapos parang, ang pangit naman ito. Ba't ganon? Oh, yun din yung sugal. Kailangan sa star Oo. power. Hindi, Bakit tinatanggap Pero ng napanood. artista? Napanood. Napanood. Oo. Pero kung sa level ng ganda, nasa yun na yun. Oo. May napanood ka bang Hollywood film na pagka pinanood mo, yan ang peg ko. I wanna write something like that. Mga Disney movies. Like what? Mahirap ba magsulat for kids? Oo. Yun ang Ano pinaka-challenge favorite sa mo akin. Disney? Mighty Ducks. Mighty Ducks. Cool Runnings. Oo. Yan, yun yung mga gustong-gusto kong pelikula na We sana one day. are the champions, my Akala ko friend. cartoon. O, dalawang beses na ako Sa cartoons, Lion King. Ikaw, ano? Ano? Favorite Disney? Disney? Be almighty. Siguro Aladdin. Oh, Yeah. gusto ko din yun. I love Aladdin. Yeah. Shucks, bakit crush ko si Simba dati? Eh, lion siya. Maraming may crush kayo, no? Kay Diba? Nala. Diba? Oo. Ayun. Yung sa... Ay, crush kay Nala. Do you ever see that? Ala, di ni Nala eh. Do you ever see her eyes nung Can You Feel Exactly. the Love Hindi Tonight? nga. Her eyes are just like... Nagselos kasi crush ko. Diba? Can you Poposisyon na. Yeah! She's like lying down in the grass like... Simba. Yung mga leon nag-dog style. Yeah, that's the hottest line I've ever seen in my life. Pero oo nga, kabataan ko yun lahat yung mga Lahat yun, binanggit Tiny. ninyo, Mighty Ducks. Kasi nga matanda ka pa sa Aladdin. amin. Mas matanda yun. Turuan. Sino? Goonies pa. Ano? Goonies! Goonies! Nakakutan yun. O baka hindi namin inarkila sa VHS. Oh, baka nga. Goonies pa pero naman maganda din nga yung Goonies. Baka hindi, kasi di ba pag nung bata tayo, ang nag-aarkila sa atin yung mga magulang natin. So, baka hindi alam ng parents ko yun. Kasi parang yung pangalan niya parang nakatakot eh. No? Goonies. Akala nila horror. Baby Ruth? Baby Ruth? Di na nila alam. I've heard of it, no? I know it. SpongeBob na kasi na. SpongeBob era na kasi ako. Pero mas, totoo ba na mas maganda ang mga movies noon kesa ngayon? Depende rin eh. Hindi mo rin masabi kasi yun nga, nag-iiba na yung taste ng tao. Siguro, nung time na yon yung nagsasabi na mas maganda ang movies nung panahon Yung type na yun. nila. Oo. Yun type nila kasi O, patay generation na nila yun. Oo, patay na sila. Black and white. Pero ngayon, nag-iiba na yung sensibilities. Like, meron ako napansin sa Marvel. Hindi ko alam kung bakit hindi nagigets ng mga viewers. Yung Thor, ang daming nagalit dun sa Thor kasi hindi na raw siya... Which one? Serious? Yung mga Taika Waititi na Thor, yung Ragnarok. Yung Ragnarok maganda eh. Yung Love and Thunder ang inaaway ng mga tao. Bakit? Hindi ko alam. Dahil? Ikaw, ano masasabi mo sa Love and I Thunder? only liked Ragnarok, but I didn't watch Love and Thunder. Oh, you haven't seen it? Yeah. I yun. like May Marvel fatigue na rin ako eh. Oh, yun. Ang dami. it. Dami na kasi naka-overwhelm They're just na. churning it out. Yeah. Parang sinasabi nila na hindi na siya katulad nung sa comics, na hindi naman ganun si Ah, okay. Thor. Okay. Pero nung na-realize ko, dahil nga nasa may mata na ako ng tsuhin, pinapanood ko yun kasama yung mga pamangking ko. Yung mga bata gustong gusto kasi nung naging tatay si Thor, parang nakarelate sila na parang
si Thor yung parang ideal na tatay. Parang ganun yung dating. Oo, nasabi ko rin yung kay GB eh. Like, parang yung Stranger Things na anong tawag doon? Yung sa Netflix na cartoons. Oh, yeah. Yung series. Hawkins. Yung series. Sabi niya, maganda sana kaso sana pina-80s pa nila yung yung drawing, yung mga ganon. Tapos sabi ko, hindi naman na ikaw kasi yung yung target market niyan. Yung target market ng Stranger Things na Mga bata movie na. Yeah. ay yung series na na live action. Tayo yun. 80s, Tayo yung oo. nun. 80s Kasi 80s kids. yung setting. Pero, eto naman, dahil 80s pa rin yung setting, pero pinaano na nila sa visual para sa mga Younger bata audience. ngayon. Oo. Kasi kung ginawa nila pang 80s yan, hindi nila papanoorin yan. O saka yung generation natin, hindi na magbabayad ng content, di ba? Hindi na nga tayo nagbabayad ng sine. Hintayin na lang natin sa streaming eh. So, nag-evolve yung market, nag-evolve yung taste. Ang magbabayad na sa gustong panoorin ng bata, yung parent. Kahit wala siya, kahit di niya trip panoorin, pero dahil gusto panoorin ng anak niya, magbabayad siya. Oo. Tama. Totoo. Yung He-Man, di ko nga alam kung ba't di kumita yun eh. Uy, maganda yung He-Man. Tapos na daw, hindi pa nga nabutan eh. Pero Maganda siya. Maraming hindi daw nagandahan. Pero feeling ko kasi, yun nga, hindi nila generation, hindi nila gets yung trip ni He-Man. So, Noong pinanood kasi namin premiere, so lahat ng nerds ng ng He-Man na doon. So, meron pa, pinasigaw pa nga si Roger ng He-Man. saan kilala? I am the power! Pero ang sinigaw niya, Captain Barber! Ang kilala nilang He-Man si Joey De Leon. Feeling ko kulang sa publicity. Hindi ko nga alam na tapos na yung showing eh. Pwede, pero baka rin yung artista. Sino ba artista? Yun nga Exactly. eh. Oh, yun. Sino? Pero bagay sa kanya eh. Bagay, Oo. maganda siya. Sino Sabi ang nga actor? daw. Hindi sikat. Hindi ko kilala. Sikat siya sa mga bata. Kasi nasa siya eh. Mali Sino to si Miss Rachel? Hindi lalaki. Si Blippi! Si Blippi! Si Blippi He-Man. And Skeletor, played by Bluey. Nakakatawa si James. Hindi, andyan yung mga cosplayers ng Ang gaganda ng cosplay nila. Like si He-Man, di ba? Macho, Tapos, may abs. tapos dumating si Skeletor. Sabi ni James, uy, si Skeleton! Ay, nakakaya. Puro nerd yun nandito. Alam nila, Seryoso At siya? least hindi niya sinabi, uy, si Steven Saga. Seryoso siya nun? Hindi. Ewan ko kung seryoso siya, pero skeleton sabi niya. It's funny either way. Ayun. Ano pa ba? Hindi pa ba? Hindi Uy, pa meron ka ba Well, gusto i-plug? Hindi, meron lang akong gustong punahin. Wala pa nakakapuna Putahin? sa iyo. Sa inyo na yung damit ni Diana parang shower curtain. Yung mga butas-butas. Sasabihin ko sana kay hindi ba natin ibabash si si Naunahan mo kami. Kaya na pa na puna eh. Hindi Akala ko tingnan ko. parachute. Dalawa, naghanap ng karaman. Kung ano na. Eto, meron tanong last na. Meron bang movie kayo napanood na parang napaisip na, shit, sana ako yung nakasulat niya, nakaisip niya. Oo. Anong movie yun? Titanic. It's a good one. Ah, 50 Shades. gusto ko yung mga gawa ni Edgar Wright. Mm, Na sana ako nakasulat. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, Hot yung Fuzz. Hot Fuzz, yung World's End, Sige, umuool na lang Shaun of ako. the Dead. Shaun of the Dead. Yan, mga, kahit yung Baby Driver, di ba? Ang ganda ng Baby That was okay. Driver. Siya pala Yeah. yun. Oo. He also did. No, parang he was removed from he did an Ant-Man. Supposedly. Yeah. He was supposed to direct, I think, the first Ant-Man, and he was removed from the project or whatever it was. So I remember that about Edgar Wright also. Yeah. So which one is your favorite na Edgar Wright? Shaun of the Dead. That's a good one. Tama. Ano? Parang Shaun of the zombie Dead. comedy siya eh. Yeah. Zone of the Dead? Shaun of the Dead. Shaun of the Yeah. Dead! Siya pala yun. Yes. Yun, si Simon Pegg yung bida. Yun. So, yun yung mga influence ko na. Yun yun. Meron ba yung ano nafe-feel nyo kapag sinabi niya na, ginaya niyo lang yun sa sa Hollywood movie, tinagalog mo lang eh. Ayos lang. Hindi,
may sagot dyan si Joel Ferrer na kaibigan natin director na sa 3,000 years of storytelling. Oo nga. Yung chance na magkaroon ka ng original idea ay sobrang slim na. Pag Okay. nahanap mo yun, swerte mo. Same with stand-up writing, the jokes. Parallel thinking. Some Pero are similar. sa totoo lang naman, aminin din man natin na mayroon talagang Influence. mga influence or may directly siya sabi na gayahin natin yung ganito tapos ihalo natin sa ganyan. So parang ano lang yan parang spoiler para sa akin yung dating sa akin. Sabihin ko sa iyo kung ano ending, pero alam mo ba kung paano mangyayari? So nagdedepende siya sa kung paano ina-execute ng writer sa ng production. Yung mga spoof movies, like Scary Movie, yung mga ganon, kailangan bang ipaalam yun sa original movie yun? Oo nga, no? Usually hindi. Hindi na? Well, in the States, there's fair use law, which protects parody. So if you're parodying material, that's legal. Anyone can do it. In the States, I don't know what it's like here. I think we have similar fair use laws, pero different verbiage or whatever. Oh, pero karamihan din kasi ng mga tao dito pikon. So, kung So, kung magpapaalam isa-spoof ka, mo. o ano pa yung point na nagpaalam ka kung, di ba, kung bababuhin mo lang naman. Magtitripan mo lang naman. So, may mga ibang ginagawa yan, pero parang, ano lang, tapang sa tapang na lang. Hindi ko magalit ka, di sorry. May spoof movies na ba tayo? May marami tayo mga Tarzan spoof dati, movies di ba? Oh, yan, Si Tarzan. Si Joey De Leon, Leon. mahilig Oo dyan nga eh. pala, oo. Pero usually we're spoofing Hollywood, di ba? Right. Pero Not yung- Filipino to Filipino. Yes. Yung hindi Filipino. Parang wala. May gumagamit na gumagawa na parang may isang eksena tas ginagaya. Si Ai sa Tanging Ina ginagawa yan. So, Okay. pagka kunyari mga eksena ni Ai tas gagayahin yung mga tama. pelikula ni Sharon. Mano po, mga ginagaya Mano po, rin nila. ganyan, di ba? Oo. So, pagka gano'n naman, usually same, dito kasi magbabarkada yung mga producers yung mga directors So, parang sabihin mo lang na, ilagay ko to dito, heads up lang. So, ganun. Pero pagka, yun nga, mahirap mag-parody. Well, hindi mahirap. Challenging mag-parody sa Pilipinas dahil maraming pikon. Paano nga pala to, Joma, with the free streaming and everything? Where do you see film in the Philippines for the next years? Yung generation ngayon ang bumubuhay ng cinema. Kasi ang hinahanap na ng producers kapag ka magpipitch ka ng kwento for a film, hinahanap na nila experience movie. Kasi yung pagpunta mo sa sinehan, experience yan, di ba? Labas kang bahay, magdadrive ka, pupunta ka mall, kakain ka pakatapos. So, Halos buong araw ubos. halos buong araw isang ubos, tapos movie paglalaanan mo just to talaga siya ng plan it oras. out. Oo. Yung generation natin, yun nga, nasanay na tayo sa na parang sa streaming pwede mo i-post, di ba? Sa Viva Max, pwede mo i-forward sa Sex Kagad. So, yung cinema, ginto pa rin siya. Okay. Parang, feeling ko, kumbaga, yan yung, dyan napupunta yung mga pinakamagaling. Kasi hindi lahat nagkakaroon ng chance na magkaroon ng producer na gusto mag-produce ng pelikula sa sinehan. So parang, in a way, sa environment natin sa stand-up comedy, parang yung year-end special. Lahat ng pinakamagaling sa year-end special na mapapanood. Kasi lahat pwede magkaroon ng gig. Di ba? Lahat pwede mag-guest sa kung saan man. Pero hindi lahat mapipili dun sa pelikula. Meron bang producer na ang main goal is to win an award globally? Meron. Oo, At marami. the onset, dapat alam mo na dapat mananalo to. Maraming producer ngayon, mga indie. Okay, Yung more indie of producers indie. kasi hindi sila Pero masyadong... hindi sila producers. Galing mo talaga. Tita joke. Dapat nagtabi kayong Oo, dalawa. nga. Okay lang, sa gitna yung pamangkin. Ayun. So, may mga producers ng independent films na hindi sila after ng pera. Commercial O success. commercial success. Merong mga producers na yung producer ng I'm Not Big Bird kasi ang goal supposedly ng I Am Not Big Bird ay pakatapos ipalabas sa pelikula, dadalhin sa mga ibang bansa for Festivals. other festivals. So yung producer na yan, specifically yung Epic Media, ayan, karamihan ng mga pelikula nila more on talaga for Sinasali global nila. success ang gusto nila. Competition. Pag kunwari kinuha I'm Not Big Bird, tapos gustong kunin gawa ng version sa Korean, parang ganon. Pag ganon, na-approve na and all, may bayad pa rin yung mga writers doon, mga Depende sa deal.
Supposedly, yung I Want dati, yung streaming, di ba? Ang unique selling point niyan sa mga creators and producers and writers na kapag nagkaroon to ng pinalabas sa ibang streaming, meron kayong cut. Pero hindi ko alam kung natuloy ba siya or hindi. Pero yung sa akin kasi hindi ako nabigyan ng cut, pero okay lang. Pero yun nga, depende nga sa deal. Saka depende sa management. Kunyari ako, may manager ako. Yung manager ko na yung maghahagel na... siya na makikipag-deal. Pero dahil wala akong manager, karamihan ng mga filmmakers wala namang manager, di ba? Mga Common writers. bang manager sa writers dito? May sa mga- Hollywood kasi meron eh. Like, Unti-unti the one- meron na. What I watched in Hacks, di ba yung manager, for example, nung writer, same as the stand-up comedian. Dito, is it common to have managers also? Ideally, oo. Pero hindi lahat nagkakaroon ng chance. Kasi hindi rin naman... dahil nga una, wala tayong royalty. So regardless kung ipalabas, kunyari, tataya ako sa script mo, tataya ako sa talent mo, tapos wala naman akong kinikita sa'yo, bakit kita i-manage? So hindi lahat nagkakaroon ng chance. So, O nga pala, meron tayo ditong Sister Gings. Oo, syempre. Ano mo na, Napakasarap Joma? na cheese pimiento. Pero Sister huwag niyo Gings. buksan yung akin. Teacher Ging yan. Sabi ni Teacher Robert. Ging. Sino sabi? Teacher Ging. Yan, pimiento, palaman. napakasarap. Palaman na paborito ni Jesus. Hindi, pero ano yung Facebook page niyan? Sabihin mo. Goodies. Sister Ging Gings. _goodies sa Instagram. Tapos sa Facebook, Sister Ging Goodies. Goodies din yata. Yun din, tama. Tapos merong pagka bumili kayo, merong telephone number. Pwede kayo umorder dito sa telephone number. Kala gagawin kang text message. Di ba number to? Here na me, where na you? Di ba number Bumili- yan? Pwede po magtanong. Ayan. Uy, Joma, magkakaroon ka ba ng workshop? Writing workshop? Nagkaroon ako dati for Comedy Manila, pero Hindi hindi ko naman natapos. nagtuloy-tuloy eh. Ako three sessions. Oo nga, Hindi tapos wala. natapos. Pero hindi ko kasi- natapos kasi oo. naging busy ako. Tapos, ngayon, parang hindi ko masabi kung Hindi gusto. mo maharap. Hindi ko maharap kasi wala akong oras. At the same time, baka magturo ako sa school. So, Okay. mag-sit-in na lang kayo kung gusto. Anong school? Saan? Secret muna. Sige, sige. Kasi baka may mga evil eye dyan. Kailangan dyan, saka baka may kaso. Pero pwede mag-sit-in yan? So, pwede mag-sit-in? Tatanong ko, alam niya. Bahala. Free tuition. Sit-in. Subject ko lang. Kunin na lang kitang teaching aid. Taga-pindot ng Parang nagkakat-kat ka lang. Hindi, okay. Nandun ka sa gilid, nagkagagan. Nagsa-sign language ka dun sa gilid. Isa lang tuloy ulit. TikTok. Gumalaw ka na lang. So mula sa kaboses ninyo, masarap yung Sister Ging. Kunin nyo, bumili kayo ng marami. Tsaka thank you, Jeannie Lakay. Mula sa kaboses nyo, magsisit-in sa klase ni Joma, si D. Mula sa kaboses niyong gustong matutong maging writer, kay Asko, kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.